So ganap na pong super typhoon ang bagyong Egay. Kaninang alas 8 ng umaga, itinasa super typhoon category ng Pag-asa ang bagyong Egay. Ito po ay may lakas na hangin na umabot sa 185 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 230 km per hour. Mas malawak na rin po ito sa 680 km na radius mula sa kanyang gitna hanggang sa kanyang panglabas na kaulapan. Patuloy po itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa via Doppler radar sa layong 270 km east o silangang bahagi ng Tugigaraw, Cagayan. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Sa kasalukuyan nga, ang bagyong Egay ay nasa super typhoon category. Kapag nakatawid na po yan, dito sa pagitan ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon, meron tayong inaasahang bahagyang paghina niyan dahil sa interaksyon niya sa lupa ng ating bansa at ng Taiwan. Unti-unting paghina din ng ating aasahan habang tumutungo yan dito sa southern portion ng China dahil mas malamig na po yung temperatura ng karagatan dito. So posible pong maglandfall or tumawid sa pagitan ng Extreme Northern Luzon at Northern Luzon ang bagyong Egay mamayang gabi. Alam nyo ba na ang takbo ng bagyo ay hindi po straight line or diretso? Ito pong ating mga forecast track ay pagtaya lamang. Ito namang mga dinaanan ng bagyo ay na-smoothen na or na-interpolate na para maging ganito kadiretso. Pero ang kilos po ng bagyo ay nagwawabol or nagbabibrate dahil po yan sa kanyang sirkulasyon. So magdedepende sa close approach at pagkilos ng bagyong Egay. Kung yan po ay maglalandfall dito sa northern tip ng Hilagang Luzon or dito sa mga isla ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Pag nagwabol po yan pababa, yan po ay posibleng sumabit dito sa northern tip ng Cagayan. Or kapag nagwabol naman po yan pataas, yan po ay posibleng sumabit sa mga isla dyan sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Pero again, yan po ay reference point lamang kung nasa na yung ating bagyo. Ito pong color yellow, yan po yung kanyang radius o area ng extent ng malalakas na hangin. Ito namang color red, yan po yung ating damaging at destructive winds. Yan po yung ating critical conditions kapag tumawid na po yan sa pagitan ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Sa kasalukuyan nga, degrading na yung ating weather o sumusungit na yung ating lagay ng panahon dito po sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon habang unti-unting lumalapit ang bagyong Egay. Asahan pa rin po natin yung heavy hanggang sa kuminsan torrential o yung napakalakas na pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dito po sa area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Apayao, Abra at Ilocos Norte, maging dito sa Calayan at Babuyan Group of Islands. May mga malalakas na pag-ulan din tayong aasahan dito po sa area ng Ilocos Sur, Cordillera, Mountain Province, kasama na po dyan ang area ng Isabela, maging dito sa area ng Benguet. Moderate rains naman ang posibleng maranasan dito po sa area ng Pangasinan at La Union. Maliban dyan, meron ding pagpapalakas o paghila ng habagat ang bagyong Egay. Although nagpapakita po ang araw, overcast o generally maulap po tayo sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. At kung minsan, nakakaranas po tayo ng mga pagulan or thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa Bicol Region at Calabarzon area. Marami naman tayong natatanggap na pagulan dito po sa area ng Mimaropa, particularly dito sa area ng Mindoro at Palawan. Epekto pa rin yan ng ating habagat or southwest monsoon. Posible rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Western Visayas. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto na dulot ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin na dala-dala ng bagyong Egay, particularly dito sa Extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa mga epekto ng mga pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa Super Typhoon Egay. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.